Son, you should go out and feel the fresh air. It's been months you've been staying and always been a mess. Lahat ng taong papasok dito sa kwarto mo natatakot sa'yo, litanya ng kanyang ina. Mom, just leave me here. I don't wanna go out please. I want to be alone, sagot niya dito. And when will you go out in this room? Randall, please don't be like this. Your brothers are waiting for you to go out. They miss you. Me and your father are expecting that one day, we will see you joining in our dining room to eat with us. Garalgal na sabi nito na pilit pinipigilan ang maiyak. Mom, I'm sorry, but please leave me alone, pagtataboy niya dito. We hired someone again, and she will be here in an hour to assist you. Sana ito na ang huli. Ilang beses muna pinalayas ang lahat na nag-alaga sa'yo. We don't know what we're gonna do with you anymore. You still have a life to enjoy. Forget those ungrateful women, you don't deserve her, after what she did to you. Please son, just this one, be kind to her, don't do what you did to others. Pagsusumamo na ng ina sa kanya. Napatango na lamang siya, para hindi na humaba pa ang mga usapan nila. How many personal maids he had already, hindi na niya mabilang kung ilan na ang napalayas niya. He doesn't know anymore after what happened. He prepared to stay in this dark room. He cannot forget what Sandra did to him 5 years of being together. And he respect her. He's been faithful but she's been unfaithful to him. He never noticed it that every time he needs her. She was not available and she's always out of town. Because he loves her that much, he became more understanding, and the thought that she will not gonna do this to him for all he knows, that she loves him too. He's been cursing a lot. But I saw with my 2 eyes they're both naked in a bed. And when he confronted her, he cannot believe that in 5 years of being together, ginamit lang siya pati ang pera niya. Everything he did, he gave her what she wants, even though his parents and brothers are always blocking him, pero wala siyang pakialam. He never listened to them. He was blinded by his love to that woman, na inaya pa niyang magpakasal sa kanya at tinanggap naman ito. He got an accident that night. When he knows everything, his eyesight was been damaged, he can't see anymore. He got operated already, but still nothing, still in darkness. And the doctor said it take times to heal, and he can see again. But it's been how many months already? He's a doctor also, kaya alam niya ang nangyayari sa kanya. So he chose to stay in this room, ayaw niyang lumabas ng kwartong ito, at kawan lamang ng mga taong nakakakita sa kanya. Even the hired personal maid he had before, hindi man siya nakakakita. But deep inside his senses are still strong, he can feel that they only want the money that his parents paying them. Nonetheless, they don't take care of me, so I rather shout and hit them some things inside this room. I know their motives. And they want me to go inside their skirt, even though I can't see them. They're only seducing me, if they know who I am. He shouted loud. And a few minutes he heard someone knocking on his door. But he didn't say anything, he just heard the door opening. And he can smell a strawberry perfume that suits on his nose. Who are you? Sigaw niya dito nang marinig ang yabag na papalapit sa kanya. Hello Sir Randall, I'm Lucia po, yung bagong personal maid nyo, sagot nito. I don't need you. Get out now. I shout at her. Ay, wag ka naman sumigaw, Senyorito Randall. Hindi naman ako bingino. Ani pa nito. Get out now, or I'll drag you by myself. I want you out. I'm just a blind, hindi ako lumpo para magkaroon ng personal maid. Uy, wala naman akong sinabi na lumpo ka pang-asar pa nito sa kanya. Woman, get out in my room. Sabay balibag niya dito ng matigas na bagay na nahawakan niya. Aray, bakit ka ba nambabato? Nagpapakilala lang ako sa'yo. At ayoko nga makipag-ano sa'yo, magagalit ang jowa kong pogi. Out now, I don't need you. Di lalabas na ang suplado mo namang alien ka, guwapo ka sana kung hindi ka ermitanyo sa haba ng biguti mo. Babulong-bulong na sabi nito, na narinig naman niya habang papalabas ng kwarto niya. Bye Sir Alien. See you tomorrow. Hagik-hak pa nito nang itulak pasara ang pintuan. That woman, she got a nerve to tell me I'm an alien. Who is she? No one's telling me that. If only he can see now, he can do what he wants to do, but still darkness.
And he has this annoying personal maid, that he doesn't know, kung saan ito kinuha ng mommy niya, na ang lakas ng loob makapagsabing alien siya. You'll pay big time, woman. This is her first day nang matanggap siya kahapon bilang personal maid ng isang alien na bulag. But in fairness ang gwapo nito, kahit na mahaba ang balbas at mukhang ermitanyo na. Nabukulan pa siya nang binato siya nito ng maliit na alarm clock, pagpasensyahan niya na lamang ito, dahil kailangan niya ng trabaho para sa anak niya, na papasok na sa pasukan. Hindi niya pwede iasa sa kapatid ang lahat ng pangangailangan nilang tatlo, maliit lang din naman ang sinasahod nito bilang kahera sa maliit na grocery sa bayan nila. Sapat lang sa pang-araw-araw nila. Kaya kailangan na niyang tulungan ito. Pasalamat na lang siya, at natanggap siya sa mansyon ng mga Elizalde, ang pinakamayaman sa kanilang lugar sa bayan ng Santa Catalina. Malapalasyo ang bahay na tinitirhan ng mga ito. And she never expected in her life, na makakapasok siya sa loob ng palasyong tirahan na iyon, na sa pangarap na lamang niya ito magagawa. Alas 7 dapat andoon na siya, para sa almusal nito sa umaga, dahil ang sabi sa kanya, hindi ito kumakain ng agahan, at hindi rin iniinom ang mga gamot nito. Kaya hanggang ngayon wala pa ring progress ang mga mata nito na makakita muli. Maaga siyang bumangon, para ipaghanda ng almusal ang kapatid, at ang anak para pag-alis niya, kakain na lang ang mga ito. Nakiusap rin siya kahapon, na kung pwede niya dalhin ang anak, dahil walang magbabantay pag pumasok silang magkapatid sa trabaho. She's so thankful na mabait ang Senyora Alicia nang pumayag ito, hindi na siya mangangamba na maiwan ang anak sa kapitbahay nila, na minsan pag uwi niya puro pasa at sugat ang mukha nito, dahil inaway ng mga kalaro nitong cateran niya. Yolo or Johan Lorenzo is just 4 years old, simula nang mapulot nilang magkapatid ito sa basurahan na nadaanan nila, kaya nang makita nila ito agad na dinala sa kanilang maliit na bahay, at inalagaan kahit wala silang alam sa pag-alaga ng baby, ni kahit ang kaarawan nito, kaya sila na ang nagbigay dito kung anong araw nila ito nakita. Nang makatapos siyang maghanda, agad niyang ginising ang kapatid para makapag-almusal, pati na rin ang anak. Baby, wake up na, aalis si mama ngayon papasok doon sa malaking palasyo, gising niya dito na agad naman nagmulat ng mga mata. Mama, work na ikaw. Antok pa nitong sabi sa kanya, napipikit-pikit pa ang mga mata. Yes baby, kaya behave ka muna kay Mimi ha, siya muna mag-alaga sa'yo, kasi wala siyang pasok ngayon, paalala niya dito. Opo mama, bangon na para makapag-almusal ka na. Good morning mama, mahal kita. Niyakap at hinalikan siya nito. Good morning baby ko, mahal ka din ni mama at Mimi, napakalambing na bata nito sa kanila. Sige na maghilamos ka na at gisingin muna si Mimi, para makapaghanda na ako at aalis. Yes ma'am, sabay saludo nito sa kanya, at bumaba sa kama at lumabas na ng kwarto nila. She never thinks to be a mother in a very young age of 19. Even though he's not her own, but for her it's her own child. No one can hurt her little man, because she will transform into a dragon, na hindi bumubuga ng apoy. Mayroon bang hindi bumubuga ng apoy na dragon? Napaisip din siya, basta wag lang masaktan ang anak niya. Kaya nang minsan na makita niyang puno ito ng pasa at sugat, galit na galit niyang sinugod ang mga gumawa sa anak niya, kaya pati kapatid niya nakipagrambulan na rin sa mga ina ng mga batang nanakit sa anak nila. Ayaw na ayaw niyang nasasaktan ito, na alam niyang minsan ayaw na lang din sabihin sa kanya, na ang mga kapwa-bata niya. Narinig na niya ang pagbaba ng mga ito, kaya agad na rin siyang lumabas at sumabay kumain sa mga ito nang makapagbihis na siya. Ate, ipapasyal ko na lang muna mamaya si Yolo sa bayan, para malibang naman ito. Ani ng kapatid niya, Brielle is just 22 years old, pero matured na ang isip nito, simula nang maulila silang magkapatid, at sabay na mamatay ang kanilang mga magulang sa aksidente, 5 taon na ang nakaraan. Sige, ikaw na ang bahala dyan, huwag mong pabayaan yan, hawakan mong mabuti, sabi ko dito. Opo ate, alam mo naman mahal na mahal ko tong botsoy kunata, di ba Yolo? Hindat pa nito na kinahagikak naman ni Yolo dito. Yes Mimi, mahal din po kita kayo ni mama, sagot nito na kahit puno pa ang bibig nito. Baby, I told you di ba na wag magsalita pag puno ang bibig. Sorry po mama,
Okay lang anak sa susunod ha, tandaan mo. Na 2 naman ito, dahil di na nakapagsalita at puno ang bibig. Isara nyo na lamang ang bahay pag umalis kayo, alas 7 pa ang uwi ko mamayang gabi. Ay ma'am, sabay pang sagot ng mga ito sa kanya, na nakasaludo ang mga kamay na parang mga sundalo. Napapangiti na lamang siya pag nakikita niyang masaya ang mga ito. Nawala man ang mga magulang, pero pumalit naman sa kanila ang munting anghel na ito. Aalis na ako, mag-ingat kayo sa pamamasyal nyo ha. Brielle, ingatan mo yan. Opo. Ate, ako ang bahala dito kay Botsoy natin. Ani pa nito. Bye mama, sabay halik sa kanya nang papalabas na siya ng bahay. Behave kay Mimi anak ha, natumango naman ito. Bye. Ingat kayo at lumabas na ng bahay, para pumasok na sa palasyo. Kinakabahang nag-doorbell siya sa malaking bahay, na agad namang bumukas ito, at sinalubong siya ng mayordomang si Nanay Linda. Magandang umaga Nay, bati niya dito. Magandang umaga din Ineng, balik nito sa kanya. Gising na po ba si Senyorito Randall? Tanong niya ulit dito habang nakasunod sa likuran nito. Maaga yon nagigising, pero ngayon tahimik ang kwarto nito, mukhang natutulog pa. Ani pa nito. Ganun po ba? Sige po, pupuntahan ko na lamang, bago ko dalhan ng almusal. Sige, diretsuhin muna at di pa naman bumababa ang senyora at senyor, tumungo ka na doon, pagpasensyahan mo na lang yon, mabait naman yan ngayon lang nang di na nakakita, nag-iba na ang ugali, kaya ikaw na bahala sa kanya, sana matagalan mo ang ugali nito, mahabang litanya nito sa kanya. Opo. Nay, ako nang bahala. Huwag kayo mag-alala, pagpasensyahan ko na lang kung kahapon nga nakatikim na ako agad ng bukol dito, kaya naintindihan ko po, sagot niya dito. Sige na, puntahan muna, at baka gising na yun, tatawagan na lang kita paghanda na ang almusal nito. Dumiretso na siya doon agad, pagkapasok sa kabahayan, namamangha pa rin siya sa mga nakikita niyang kagamitan, na hindi basta-basta ang presyo sa tansya niya, kaya ingat na ingat siyang maglakad, baka may masagi at makabasag siya, kulang pa ang sasahurin niyang 10,000 kada buwan. Pagdating niya sa harap ng pintuan nito, ay kumatok muna siya, pero wala siyang maramdaman na kilos o ano paman, kaya ipinihit na niya ito pabukas, at tumambad sa kanya ang madilim na kwarto, at ang alien na tulog na tulog. Hinawi niya ang mga kurtinang nakatikip sa bintana nito, para naman kahit papano may pumasok ang liwanag sa loob ng silid. Tila naalimpungatan naman ito, nang maramdaman na may tao sa paligid niya, kaya binati niya ito. Good morning po, Senyorito Randall. You again. I told you I don't need a help from anyone, sigaw nito. Senyorito Randall, ang aga-aga nakasigaw ka na agad. Get out of my room now. Ayaw po, sabi po kasi ni Senyora. Asikasuhin ko daw po kayo, sabi niya dito na nakanguso na. How many times do I told you I don't need a help? Paulit-ulit po only ka, Senyorito. Ang aga-aga beast mode ka na agad, di ka pa nga nakamumug Mabantot pa kaya yang bibig mo? Iyo naamoy ko kaya dito. Na inamoy din ito kung totoo, kaya napalakas ang hagikak niya nang makita niya itong inamoy ang sariling bibig, sabay sabing I don't have a bad breath, na ikinairita ulit nito. You woman. You're so annoying, can you please shut up? And get out? No, Senyorito Randall, and my name is Lucia, not bad woman, bungisngis niya dito. Kitang-kita niyang dumilim na ang anyo nito, alam niyang galit na ito, kaya tumigil na siya sa kabungisngis niya. Why can't you leave now and never come back? Sa nag-iigting bagang sabi na nito, na pilit pinipigilan ang sumigaw. Okay. Senyorito Randall, aalis na po ako, pero oops, babalik ako agad, kukuha lang ako ng pagkain mo sa baba, palam niya dito. Agad naman siyang lumabas ng kwarto nito, at tumungo sa kusina. Para kumuha ng almusal nito. Naabutan na niyang kumakain na ang senyor at senyora, kaya agad niyang binati ang mga ito nang tumingin sa kanya. Magandang umaga po, Senyor Artemio at Senyora Alicia. Magandang umaga din iha, bati ng senyora sa kanya. Gising na ba si Randall, tanong ng senyor sa kanya. Opo senyor, mukhang beast mode na naman po ang aga-aga nakasigaw agad. Nang maalala kung sino ang kausap, tinakpan niya agad ang kanyang bibig. Pasensya na po senyor, senyora.
Walang problema iha, sana ikaw na lang magpapasensya sa anak namin. Ani pa ng senyora sa kanya. Opo, wag po kayo mag-alala, gagawin ko po ang lahat, trabaho ko po yan na asikasuhin at pagpasensyahan ko po si Senyorito Randall, sagot niya sa mga ito. Napangiti naman ang senyora sa sinabi niya. Kukunin ko po sana ang almusal ni Senyorito. Ani niya nang maalala kung bakit andoon siya. Nakahanda na yung almusal ni Randall, kunin mo na lang kay Linda. Opo, senyora. Agad niyang kinuha ang pagkain. At bumalik sa kwarto ng binata, naabutan niyang nakaligaw na ito, at nakabihis na nang lumabas ng banyo ito. Nakasuot lamang ito ng sandong puti at boxer short na hapit, kaya nakikita niya ang pinagmamalaki nito. Uminit bigla ang kanyang mga pisngi, never pa siyang nakakakita ng lalaking nakahubad sa buong buhay niya. Kaya iniwas na niya ang paningin dito, nakakahiya at amo niya ito. Kahit naman kasi mahaba ang biguti at buhok nito, di mo maipagkakaila na napakagwapo pa rin ito, mamula-mulang labi na parang nagpahid ng lipstick na pula, ay kay sarap halikan, matangos na ilong at mapungay na mga mata. Nagulat naman siya nang sumigaw ito ulit. Stop staring at me, don't you know that it's rude, pasigaw nito. Bakit nakita mo bang tinitingnan kita di naman nakanguso niyang sagot dito. Kay Superman kaya ako nakatingin, gwapo sana kung di suplado, dagdag pa niya. What are you murmuring? Wala kaya dito si murmuring? Sino ba yun, senyorito? Hagik-hak niya. Pinigilan na niya ang sarili, baka batuhin naman siya, striker pa naman ito, kahit bulag na bulls ay kaagad siya kahapon. Ito na po ang almusal nyo, kainin nyo na at inumin yung mga gamot nyo. Sabay lapag niya sa lamesang maliit na katabi ng higaan nito. Pero hindi na siya nito pinansin, nangangapa itong maglakad papunta sa sofa, kung saan nakaharap sa bintana na binuksan niya. Parang naramdaman nito na nakabukas ang mga kurtina, kaya kinapa nito at nang malaman na nakahawi bigla naman itong sumigaw na ikinagulat niya. Who told you to open the curtain? Sigaw nito. Wala po, senyorito. Binuksan ko na para magkaroon naman ng liwanag dito, hindi naman po kasi vampira ang natutulog dito sa sobrang dilim, pagpaliwanag niya dito. Senyorito, bakit ba kayo lagi na lang nagmumura? Masama po yun, naku magagalit si Lord sa inyo niyan, sabi niya dito na sinabayan niya ng munting hagik-hak. And what do you think of me like a kid, na maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Igting nitong sabi. Ay naku senyorito, kumain na nga po kayo, baka pag uminom kayo ng gamot bukas makakakita na kayo, pagbibiro niya pa dito. Hindi po ang name ko, makakalimutin ka na. Na hindi na siya sinagot pa ng binata, at tinungo ang lamesito kung saan nakalagay ang pagkaing dala niya. Napangiti na lamang siya, at kahit papano kinain nito ang dala niyang pagkain. Pagkatapos nitong kumain, ay agad din niyang dinala sa kusina ang pinagkainan nito, at bumalik agad sa kwarto ng binata. She's an annoying woman, napakaingay ng bunganga, at what she thinks of me like a 5-year-old na maniniwala sa mga pinagsasabi nito, napapasabunot na lang siya ng kanyang buhok, ilang buwan na ba na hindi siya nakapag-ahit, at nakapagpagupit kahit ilang beses na siyang sinabihan ng kanyang ina. This is the first time she heard someone telling him an alien at ermitaño. I hate that woman. What's her name again? Oh Jesus, I forgot who she is. And she has a nerve to open the curtains without asking me permissions, never had one tried to open that curtains but she did. The annoying woman. He's been pissed since yesterday with this woman. And no other did this to him to be annoyed, by just a simple words coming from her mouth. Nang bigla naman bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Ay senyorito, may bisita po kayo, friend mo daw, ang pogi. Bungad nito sa kanya. And there she is again. The annoying woman. Hey bud, how are you? Tanong ng kaibigan niya na biglang sumulpot, at naalala siyang bisitahin. Sige po may one kuna kayo, palam nito sa kanila. Bye sexy, na sinabayan pa ng isang kindat dito ng papatalikod na ito. Thank you. Pero sir baka maduling kayo sa pagkindat nyo, pero in fairness ang gwapo mo, sakay din niya dito na sinabayan ng hagik-hak. Di katulad ng iba dyan ermitanyong alien, pahabol pa niya. Na ikinatawa ng kaibigan niya. Dinag pa niya ang huling sinabi nito, na lalo niyang ikinairita. What do you want? Agad niyang sita dito, and why you're here? Sita niya dito.
Easy dude. Pagpapakalma nito sa kanya. Spell what you want after leave my room, walang gana niyang sabi dito. Nick is a very good friend of mine, hindi lamang ito pati na rin si Sky, Gray at Xander, since elementary we became friends until now, kaya kahit anong salita niya dito, never itong nagalit sa kanya, kilala siya nito at iba pa, he's still there for him. By the way dude, you have a very lovely and sexy personal maid. And I like her if she's single. Ani pa nito sa kanya. I hate you Nick. Wag mo nang isama sa listahan mo ng mga babaeng pinaiyak yan, gigil niyang sabi dito. Nakulang na lang suntukin niya ito, when he heard what he said. He cannot understand himself, kung bakit tila iritang-irita siya sa kaibigan sa sinabi nito. Go and leave me alone, I don't want any disturbance at this time, pagtataboy niya dito. Hey why so irritated, paninita pa nito. Nothing, sagot niya dito na ikinakunot ng mukha nito. When you will go out in this room? No chance. Do you think I can go out with this situation? I am blind. Iritadong sagot niya dito. Don't make it hard for your family dude. They still care for you as much as we want you to be just like before. And tinapik pa ang balikat niya, alis na ako I just dropped by to see you, namiss ka na ng barkada. This is my life now the old Randall was gone. Yeah I see that, but we're still here. Just give us a ring, much better if you go back to where you are before, she's not worth it a lot of women deserve for you, I see her yesterday, and I can sense that she's very happy, but you lock yourself in this room, help yourself and get back to where you really stand, sabay alis na nito. Narinig na lamang niyang sumara ang pintuan ng kwarto niya. She's happy and miserable with this life. Blind and cannot see if it's a day or night, darkness is all I can see. Why I can't forget her since the day I woke up in that accident, I never been like before. I've been so cold even to my own family. I know they care a lot about me. But I still love her, she's my life, she's I want. But she cheated on me, what did I do to make her hurt me so much, that all I did is to love her. I hate this kind of heart I have, that even I was hurt still beating on her, and hoping she would visit me and choose me, I can still accept her if she only chooses me. Mas pinili nito ang lalaking iyon. Senyorito bingi ka ba? Biglang salita ng babaeng ito sa harapan ko. What the? Don't you know how to knock and you just barged in my room without my knowledge? Galit niyang saad dito. Kanina pa po ako kumakatok, hindi niyo ako narinig, tulala ka kasi ayan di mo narinig ang mga sinabi ko sayo. Mahabang salita nito na ikinairita niya ulit. What do you want? Sigaw niya. Tinatanong po kita kung nainom muna ang gamot mo. Balik nito sa kanya. Yes, and get out ang ingay mo, nakulili ang tainga ko sayo sa bunganga mo. Lumabas ka na, I don't want to hear any sound now. Alis ayan pintuan, lumabas ka na, sabay turo niya sa pintuan at sa nag-iigting pangang salita niya dito. Bakit ka ba nagagalit sakin? Sigaw ka pa ng sigaw, di naman ako bingi. Pangangatwiran pa nito. Leave now in that door before I can throw you some things inside my room, sigaw na niya ulit dito. Oo nalalabas na, alangan naman sa bintana ako lalabas, di ako kasya dyan. Pag nahulog pa ako di kawawa naman yung jowa ko, iiyak yun, di ko carry mag-ala superwoman, kaya dyan ka na nga, ang bugnutin mo pa, padaskol nitong saad sa kanya. Naramdaman niyang papalabas na ito ng kwarto niya, kaya nakahinga na siya at matatahimik na ang tainga niya, ngunit muli itong nagsalita. Mag-ahit ka na senyorito para hindi ka na magmukhang ermitanyong alien, pagbalik ko dapat pogi ka na, hagikak na nito sabay sara ng pintuan. That woman. Sabay bato niya dito nang mahawak ang bagay na tumama sa hindi niya alam kung saang parte ng kwarto niya, mamaya-maya nakarinig na lamang siya ng humahanggos na ina. Son, what happened? Alalang tanong nito sa kanya. That woman irritates me. Who the she is to talk to me? I'm an alien. Galit niyang sabi sa ina. Now you're angry because of that? How many times I told you already na mag-ahit ka, pero hindi ka nakikinig, ngayon nagagalit ka na. Sermon nito sa kanya. You know mom that I hate noisy people, iritang sagot niya. Son, be nice to her, she's just doing her job. You should not be rude to her,
Sumusunod lang siya sa utos namin ng daddy mo. And she's doing this for her son. The first day binato mo siya ng alarm clock, until now may bukol pa ito sa noo, but she don't say any words or quit immediately. Be nice to her, mahabang litanya sa kanya ng ina. Naramdaman na lamang niya na papalabas na ito ng kwarto niya. So she's not single anymore, pero may anak na ito. Is she married before? Why would I care to ask? I'm not interested anyway. Cause Dr. Randall Elizalde is a blind now.